Good morning mga kababayan! Manong Rayban Channel, tayo po'y nagbabalik para sa usapin tungkol po sa mga hired lawyers ni Sara Duterte mga kababayan. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat sa aking mga viewers and followers. Marami pong salamat at sana po patuloy po ang inyong pagsuporta sa aking napakaliit na channel mga kababayan. Anyway, tuloy pa rin po tayo. Kahit na kokonti po ang ating viewers, ang mahalaga, patuloy po tayo sa pagtalakay sa mga nagbabagang issues na mayroon pong kinalaman sa ating bayan. At ito po ay napakahalaga. Ang impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Yan na nakikita po nating mangyayari mga kababayan. Wala pong makakapigil kung sinabi po ito ng Constitution. Kaya matutuloy po yan kahit ilan pa po ang humarang sa Senado. Tuloy na tuloy po yan. Hindi po yan mapipigilan ni Chis Escudero, kasama na po dito ang kanyang mga alipores ng Duterte. Mga kababayan, nakakatawa po na nag-hire ng napakaraming battalion of lawyers itong si Sara Duterte. Sobra naman. 16 na mga private lawyers mga kababayan. At ito po ay hindi po basta-basta na mga abogado. Ito po ay di kampanilya. Ito po ay may mga pangalan. Sabihin na po nating kilala po sila bilang mga abogado ng bayan. Kung paano niya po ma-afford na bayaran itong 16 lawyers na to. Mahal po ang bayad ng mga abogado na to, private lawyers. Kailangan mo ng malaking halaga para po ma-hire itong mga lawyers na to. Pero in the case of Sara Duterte, parang napakadali lang po sa kanya na i-hire para magserbisyo on her behalf tong mga lawyers po na to. Kaya ang tingin po natin dito, mayaman nga. Rich si Sara Duterte mga kababayan. Mapera. Ang tanong, kung paano niya ma-afford ito. Well, mga kababayan, huwag po nating kalilimutan na napakalaking pera ang nawawala at pinaghahanap ng taong bayan. Ito pong confidential funds mga kababayan. Ito pong controversial na confidential funds ni Sara Duterte. At hindi lang po yan, pati po yung kanyang kapatid na nakatanggap ng 51 billion pesos mga kababayan sa kanyang paglilingkod as congressman. Kung saan po nila pinunta itong mga pera na to. At hindi lang po yan, pati po yung mga intel funds na natanggap ng kanilang tatay noon. Mapera mga Duterte. At hindi lang po yan, sabi nga po ni Senator Trillanes na tumatanggap po sila noon ng maruming pera. Katas po ng droga. Yan po ang claim ni former Senator Sonny Trillanes. Plus, idagdag pa natin dyan, wala pa dyan ang pogo, ang illegal pogo, ang katas ng illegal pogo mga kababayan. Kayang-kaya po nila. Chicken feed. Chicken feed lang sa kanila ang magbayad ng mga kilalang abogado. Dahil meron po silang pinagkukunan. Mga kababayan, dumiretso na po tayo sa ating punto dito. Bakit napakaraming abogado at pinili po nila yung magagaling na abogado? Bakit ang dami? Parang ano to mga kababayan? Parang sobra sa kadramahan at overacting kumbaga itong si Sara Duterte mga kababayan. Ang tingin po natin ay gusto niya pong masiguro na mananalo siya. Yan. Kaya po pinili niya po kahit na mahal, talagang babayaran niya po mga abogadong ito. May kinatatakutan mga kababayan. Sigurado po yan na may takot
Ito na po ang kanyang huling laban. Isusugal niya po ang lahat. Dahil dito po nakasalalay ang kanyang future, ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Kaya ipaglalaban niya, isusugal niya po ang lahat. Pag matalo po siya dito, wala na. Talagang maaari po siyang makulong at hindi na po siya makatakbo sa 2028. Patay na ang kanyang pangarap. Kung manalo naman siya dito, abay, may tsansa pa po siyang tumakbo bilang presidente sa 2028. At ang habol po nila ay ang maiuwi ang kanyang ama at maiwasan nila ang kanilang mga kaso. Sigurado po yan pag naging presidente, wala na yung mga kaso na final ni Senator Trillanes laban sa kanya, laban sa kanyang ama, laban sa kanyang kapatid at asawa, mawawala na po yan. Kaya gusto po nilang manalo si Sara para po malusutan, para matakasan ang mga patong-patong na kaso na naiahayin po laban po sa kanila. Kaya napaka-crucial po itong impeachment trial na to sa Senate para kay BP Sara. At ayaw niya pong matalo dito. Sapagkat kung natalo po siya dito, this will be the end of Duterte's. This will be the end of her dream na maging Pangulo ng Pilipinas. Yan mga kababayan. Kaya nakikipagsugal na po siya. Pinili niya yung mga magagaling, kahit mahal na mga abogado, dahil gusto niya lang po manalo sa articles of impeachment na laban po sa kanya, na nasa Senado na ngayon. Otherwise, mga kababayan, kung matalo po siya dito, wala na. Wala na ang kanyang pangarap. Posible po siya makulong, kanyang mga kapatid makulong, at forever na ang kanyang tatay sa dahig. Actually, mga kababayan, matalo siya sa trial na to sa Senate, alanganin na po si former President Digong na makalaya dahil nga po sa lakas ng kaso laban sa kanya. Kaya mga kababayan, napakahalaga kay Sara Duterte ang trial na ito. At sinisiguro niya, kaya kumuha ng 16 lawyers. Mahal. Mga bigating mga abogado, mga kababayan. May kinatatakutan. Gusto niyang masiguro na mananalo po siya sa trial na ito. Kaya ganyan po karami ang kanyang hinire na mga abogado. Sigurista, mga kababayan. May kinatatakutan? Meron. For sure, takot po yan. Takot po na matalo si Sara Duterte. Kaya pinili niya na po lahat ang mga magagaling na abogado. Pero ito lang masasabi ko, mga kababayan, ang number 1 dyan na huwes ay ang taong bayan. Yan, wag nating kalilimutan. Number 1 na judge, pinakamalaking hurado ay ang taong bayan. Gaano man karami ang kunin mong abogado, ebidensya pa rin ang mananaig. Kahit i-hire mo ang pinakamagagaling na lawyers, kung talagang ang lakas naman ng ebidensya laban sa'yo, talagang walang mangyayari, tagilid ka talaga. Matatalo ka talaga dahil ibabase yan sa ebidensya. At don't forget, inuulit ko po, na ang taong bayan, ang hurado, pinakamalaking hurado dito. Hindi ang mga senator judges, hindi, mga kababayan. Ang taong bayan po ang magja-judge sa kaso ni Sara Duterte. Tutukan po natin, mga kababayan, maganda po. Itong kaso na to, excited po tayo. Sana maumpisahan na sa Senate. Sana maging fair itong mga senator judges na ito. Otherwise, malilintikan kayo sa taong bayan. Mga kababayan, ang kakapal po ng mga senator judges na gaya ni Amy Marcos
at Robin Padilla na sumama pa sila kay BP Sara. Saan ba yun? Sa Malaysia? Pinakita nila ang kanilang suporta sa Vice Presidente na nagnanais tumakbo sa 2028. Naku, sinisigurado na po nila. Pero para sa akin, hindi pa po nakakasigurado dito ang Vice President. Kung matalo po siya dito, wala na po yung kanyang ambisyon. Malalakas ang mga evidences laban sa kanya, kaya hindi po siya nakakasiguro dito. Gaano man karaming abogado ang kunin mo, labanan ito ng ebidensya. At ang taong bayan ang siyang magiging hurado sa kasong ito. Kaya sa mga senator judges, you better be good at fair sapagkat you will be judged by the Filipino people. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Please subscribe to my channel and marami pong salamat sa panunood sa atin pong mga videos. Isang magandang araw sa atin pong lahat.